Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong balita ngayon na nilabas ang mga channel sa India na ang IRGC daw ay naganda na para sa pag-atake sa blockade ni Donald Trump. Well, hindi yata nila nakita na ang blockade na yan ay merong tatlong aircraft carrier na nakatingin lamang, di ba? At yung nasa malapitan talaga sa exit ng Hormuz ay yung mga destroyers ng Amerika. Alam naman natin ang destroyers ng Amerika ay capable lahat yan na magpaputok ng long range or ballistic missiles na merong nuclear warheads. Merong mga lulan yan ang mga destroyers. At hindi lang yan, equipped talaga yan ng mga destroyers. Merong mga machine gun yan na AI automated, yung tinatawag na phalanx, na bumubuga din ng 5,000 rounds in every seconds. Grabe naman, ang dami naman. Minute siguro, hindi second, no? Sobrang dami naman nun. Kaya, itong sinabi ng Iranian generals daw, baka mga sarhento lang to, naging general, kasi patay na yung mga general itinaas yung ranggo ng mga kapitan, mga lieutenant, sarhento, nagiging general ngayon. Katulad ni Hamid Bahidi, di ba? Yung panot na ang lagi na ng Aibag, walang tulog, nasa listahan na ng Mossad ng Israel. At baka pag-expire nitong ceasefire, baka pagka wala na tong ceasefire na to, ay baka isa na naman yan sa ilalagay doon sa murals na another dead IRGC general daw, di ba? Courtesy of Mossad of Israel. Ang galing ng kung hitman ang ating pag-usapan ng Israel, ang hitman ni Donald Trump ang Israel talaga diyan ang mag-liquidate ng mga hinayupak na yan na mga IRGC. Si Donald Trump parang lang di ba? Parang nasa lang si Trump. Tapos kinabukasan mabalitaan natin isa na namang general pinatay ng Mossad ng Israel. Parang ganun yung mga balita, no? Pero si Trump parang wala lang nauubos lahat ng general ng IRGC dahil sa Israel. Grabe, ang galing-galing ng Israel. Kaya itong sinasabi ng IRGC ngayon na aatake daw sila dito sa flotilla, dito sa strike group ni Donald Trump na nandiyan sa Oman, sa labas ng Hormuz. Aatake? Anong iaatake nila? Wala nga sila kahit mga aswang, wala silang manananggal. Mabuti pa tayo, meron tayong mga manananggal, meron tayong mga aswang na pwedeng aatake, di ba? Sila wala yung speedboat lang. Wala yun. Isang oras lang ubos. Wala pang isang oras Kapag aatake yung swarm na speedboat nila, ubos lahat yun, mga kababayan. Kasi nakahanda ng Amerika ngayon kung anong ipang-counter nila dyan sa mga speedboat na yan. Na ang dami-dami pala niyan. Okay, so itong Fox News channel atin na panoorin. President Trump saying that the blockade stays in place, essentially until Iran's economy is broken. Here he is in the Oval Office just a moment ago. He was with the Artemis II astronauts, but took a few questions on Iran. Watch this. They have a small percentage of missile-making facilities. We knocked out about 80% of them. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. Meanwhile, Pentagon officials on the Hill defending the administration's Iran strategy. Very long, hours-long hearings today with the Secretary of War, Pete Hegseth, and the Commander of the Joint Chiefs, Dan Kane, as well, was there earlier today. Watch some of this tense hearing moments ago. Our war fighters have consistently demonstrated exactly what it means to be the most capable, adaptable, and most professional military force in the world. They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of... So Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us in exactly the same place we were before. Merong hearing sa Kongreso, hinarap sa Kongreso si Pete Hegseth Kasi alam niyo mga kababayan, kahit na napakagaling na presidente si Donald Trump sa Amerika, ay meron pa rin siyang kalaban. Ito yung mga Democrats na sinasabi. Kung sa Pilipinas yan yung PBBM versus DDS. Ang Democrats ay mga DDS yan.
ang Republicans ay Donald Trump. Yan ay sa gobyerno. Kaya kahit sa ang gulo-gulo ng mga Democrats na yan tapos gumagawa sila ng fake news. Fake news talaga, parang China. Kaya sabi ko, baka yung mga Democrats na yan, baka funded yan ng China. O baka mayroong nakapasok na isang kandidato diyan at Chinese o tatlo ba? Kasi bakit sinisiraan nila si Donald Trump? Kahit si Pete Hegseth pinatawag sa Kongreso, sasagutin yung kanilang mga tanong, di ba? Bakit hindi sila tutulong na lang kay Donald Trump na tapusin na itong gera na to at gagawa sila ng suhestyon kung anong maganda? Di ba? Ang kanila ay palaging sinusuplak nila Palaging anti-Trump sila kahit kailan. Yung Kamala Harris yung presidential running mate ni Donald Trump noon, si Kamala Harris yun ay Democrats. Talo nako. Kung si Kamala Harris ang nagiging yung babae, nagiging presidente ng Amerika, wala. Baka ang WPS maagaw na ng China sa atin. Kasi wala yun, walang aksyon yun. Parang si Obama lang yun. At parang si Sleepy Biden. Sleepy Biden Kasi parang naantok palagi yung si Biden kasi matanda Tinatawag ni Trump na Sleepy Biden. Yung si Obama naman ay Obama Hasin. Hasin. Yung si Hasin na terorista. Yun ang tawag niya Okay, patuloy tayo. Let's just say it costs $100 billion. What is that to the average American taxpayer? Do you have any idea? Well, unlike foolish previous administrations, it won't go on. No, I'm just asking. For years and decades. You have been lying to the American public about this war from... Skip tayo, skip. Calling this a... Including his service Okay, as skip tayo commander doon of kasi U.S. Naval ginigisa Forces. nila si Pete Hegseth Ginigisa ng Democrats. Kung sa Pilipinas, yan yung mga DDS senador na nanggigisa. Bakit gigisahin mo yung Secretary of War Department? Yan nga yung kumikilos ngayon para matapos yung... Ang kagandahan kapag matapos na tong gulo na ito ay America will be great again. Ano bang makuha ni Trump sa Iran? Of course, ang deal, pwedeng si Trump na naman ang maghawak diyan ng produksyon ng langis sa Iran. Pwedeng matulad yan sa Venezuela, na sa Venezuela ngayon, si Donald Trump na ang may hawak ng oil company ng Venezuela at binigyan na lang ng hati ang Venezuela. Yan ang gusto ni Trump na mangyari. Kaya hindi niya binumba ang Kyrg Island na mayroong deposito ng langis sa Iran. At kapag nakuha yan ni Trump, mapunta ang revenue niyan sa Amerika. Ngayon, ngisi lang yung mga Democrats na yan sa Amerika. Kung anong ginawa ni Trump para sa Amerika na magiging mayaman, great again, ay pinagtatawanan nila, pero sila ay kasama sa mga tumatamasa sa mga nakuha ni Trump out from war, di ba? Out from Venezuela, out from Iran, o kung saan-saan man na bansa magipag-gira si Trump, meron talagang deal, merong pera na makukuha, mapunta yan sa Amerika, hindi mapunta kay Trump. Hindi tulad sa Pilipinas na kapag may pera na makuha ang ating mga opisyalis sa kung saan na mga ayuda sa mga bagyo ay mapunta sa kanilang mga bulsa. Hindi ganun sa Amerika. Sa Amerika kahit $20, $10 ay pwedeng kang kakasuhan doon. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas, bilyon-bilyon na yung ninakaw ng mga buhaya, di ba? Hindi pa rin makakasuhan dahil mga sinungaling. At magaling kumuha ng mga attorney. Sa Amerika, iba doon. Magnakaw ka man ng maliit o malaki, pareho lang yung parusa. Basta ikaw ay opisyalis ng gobyerno. Kaya, ito ang masakit. Ginawa ni Trump ang lahat para maibalik ang Amerika na number 1 or the greatest superpower in the world, greatest economy, lahat, yayaman ang lahat ng Amerikano. Pero kinukontra pa rin siya ng Democrats. Kaya minsan masabi ko, baka mga Chinese tong mga Democrats na to, no? Kasi ang lahat ng ginawa ni Trump para sa Amerika yan. Kasama sila. Kasama sila dyan na tumatamasa kung ano mang meron ng Amerika dahil kay Donald Trump sa ginagawa ngayon. Okay, patuloy tayo. Fox News. Admiral Fox, thank you for joining us today. With us, Admiral Fox, thank you for joining us today. What's your reaction when you hear
Thank you, sir. When you hear the back and forth and the heat in that hearing today, what goes through your mind, sir? Well, I think the best way to look at this is in the context of the fact that the Iranians have been at war with us since 1979. And we are in the end game of Ayan, so, closing out that ito pala ang war nangyayari. on our Since terms. 1979, lahat ng mga Amerikanong sundalo na naroon sa Iran, minsan merong mga skirmish na mangyayari, mga ambush, maraming namamatay. At total ng namatay na US serviceman sa Middle East dahil sa Iran ay umabot na daw ng 1 million. 1 million na daw na sundalo ng Amerika since 1979 ang namatay diyan sa Iran na pinagbabaril nitong mga Iranian. Kaya matagal na nating kalaban yan ang Iran bakit natin? Hindi naman ako Amerikano. Matagal na yung kalaban ng Amerika yung Iran na yan. Sabi ko na natin kasi si Trump tumitingin sa Pilipinas, di ba? Parang presidente na rin natin si Trump, di ba? Mga kababayan, sino bang presidente niyo? Ako para sa akin, gusto ko nang lumipat sa Amerika Gusto kong magiging American colony ang Pilipinas kasi kapag hawak nito mga opisyalis na Pilipino pa rin, 'di ba? Nakaw lang Kahit mabait, nagnakaw ng maliit, nagnakaw ng malaki. Basta lahat nagnanakaw 'Di ba? Nakikita natin mga kababayan ang nangyari diyan nambubulsa talaga. Kaya dapat noon pa man yung pinakamalaking pagkakamali ng Pilipinas kung bakit meron tayong Independence Day. Dapat burahin yan Independence bang tawag nito? Dahil sa independence na yan, nagkaganito ang Pilipinas. Ang humawak ng Pilipinas na mga opisyal ay ginagawang bread and butter ang Pilipinas. Nagpapayaman sila habang tayo ay naghihirap, di ba? Kung American tayo ngayon, di ba? Anong mangyari katulad sa Hawaii? Dolyar ang pera natin. At ang form of government natin hindi magnanakaw dahil iba ang tradisyon ng Amerika. Hindi nila tradisyon yung magnakaw na yan. Ang tradisyon doon ay work hard for the money. At in return, ang gobyerno ng Amerika magbigay talaga ng maganda na benepisyo para sa kanyang mamamayan. Yan ang katotohanan yan. Sa atin, salita lang sa papel na meron daw benepisyo. Wala. Okay, balik tayo dito sa Fox News. And so I think it's really important to put it in a broader context. And so I think it's really important to put it in a broader context. We didn't necessarily feel like we were at war with the Iranians, but the Iranians were definitely at war with us. They blew up the Marine barracks, they captured our embassy, they held Americans hostage, they blew up Khobar Towers. Explosively formed penetrators in Iraq. Those were not improvised. Those were very highly machined. So close to 1,000 Americans have died at the hands of the Iranians. And so this is an opportunity, a generational opportunity, as I see it, to be able to close this conflict that they have inflicted on us Iran on our terms. nag-inflict ng gulo sa Amerika since 1979 pag-upo nitong mga Kamini ni Rahula Khomeini and then sumunod si Ali Khamenei. For 46 years, hinawakan ng mga Khamenei ang Iran at ang ginawa nila ay pinagpapatay yung mga serviceman na naroon sa Iran at gumagawa ng pangbubumba mismo sa lupain ng Amerika. Kaya yun, in total, sa ibang na narinig ko, 1 million mahigit na ang na-deadballs na mga Americans dahil sa kagagawa ng Iran. Kaya sabi dito nitong sino ba itong pangalan na to? Nitong mama na eksperto yan sa gera. Sabi niya, ito na ngayon yung panahon. Ito na ngayon. Since 1979 na Amerika ang pinagtitira ng Iran, which is kahit si Obama natakot, kaya nagbigay ng 300 billion. Sleepy Biden natakot, nagbigay din ng kunting halaga sa Iran at hindi nagipaggera. Pero pagdating kay Donald Trump, tinapos na ni Trump ang pang-i-scam ng Iran sa Amerika. Ang pag-atake ng Iran sa Amerika. Ito na yung tamang oras para tapusin, sabi dito. Ito na yung moment. Kasi naumpisahan na may momentum na
kulang na lang ng tuldok eh. Kung sentence pa yan, kumpleto na yan. Merong noun, merong verb. So, at the end of the sentence, tuldok lang eh. Kapag may period, tapos, mga kababayan, tuldok na lang ang kulang ni Trump eh. Tuldukan na lang yan. Yung ginawa niya ngayon, na pagbubumba sa Iran, pag-chokehold, ay dapat may tuldok na yan para tapos na. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan sa, naku, grabe pala, no? Since 1979, ang atrocity, ang pag-aatake ng Iran sa Amerika, pangbubumba sa mga public building sa Amerika na gawa ng Iran terrorist. Hindi natin alam yan eh. Pero dito sinabi. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section at sa aking mga avid followers. Ako'y sumasaludo sa inyo. Love you all. At sa mga bago pa lamang nag-subscribe ngayon, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.